Kapapanood ko lang nitong 3 months ago ng movie. Isa na dyan yung American Psycho Critic. Yun yung isang lalaki na si Patrick Bateman. Isang company worker at meron siyang sekretarya. Yung lalaki na yan ang nagpapakita na mangyayari sa future sa mga lalaki. Pinaliwanag din dun yung mga hobby niya, yung mga habit niya. Isa na dyan yung pag-exercise, pag-skincare, at ang pagbababae. At sa panahon na to, ang tagal na ng panahon na nilipas sa movie na yon. Natupad yung mga nakita dun sa teleseryeng yon. Imagine, nahulaan nung writer sa American Psycho yung mangyayari sa mga lalaki in the future. 'Di ba? So, si Patrick, hindi naman talaga siya pumatay doon. Ang plot twist, meron siyang sakit. Meron siyang disorder na dalawa ang personality niya na nag-embody ng yang and yin. So, hindi siya talaga pumatay doon. Yun yung pinaka-plot twist. Sinabi lang niya dun sa lawyer niya na pumatay siya. Pero ang totoo nun, imahinasyon lang niya lahat sa isip yon. So, pinapaliwanag dun yung about sa behavior and imaginary reaction sa lalaki. 'Di ba nangyayari ngayon yan? Yung mga lalaki nanonood ng mga wrestling, mga action film, barilan, and all, bomba, about politika. Sila yung nag-i-imagine sa isip nila na totoong nangyayari yon, dapat magkatotoo yon. Hindi talaga pumatay dun yung pinaka-character sa movie na yon. Ini-imagine lang niya yon sa buong movie na yon. Hindi yun nangyari talaga. Isa sa mga pangyayari dito yung mahigit 40 plus yung mga pinatay niya. Pinaliwanag dito bakit controversial siya. Sabi raw, nagpapakita raw ng pagiging violente, pagiging protagonist, pagiging maluho ng karakter na si Patrick. At meron siyang natatanggap na isa siyang misogyny at meron siyang mga reputasyon sa trabaho. Isa na nga dyan yung work niya. Kasi di ba mataas yung work niya. Nakakatakot lang dito, hindi yung dahil pagiging psychopath niya. Ang nakakatakot dito, yung mga tao sa paligid, hindi nagre-react sa mga behavior niya, ganon. Walang nagre-react, ganon. Siguro yung mga nabiktima, yun lang yung nag-react. Pero yung lawyer, pati yung mga katrabaho niya, walang reaksyon. Ito ay nagpapaliwanag sa experience ng merong psychopathy. Yun yung never nakakaramdam ng konsensya and on. Walang emotional feelings. Ito rin ay nahulaan ng writer sa American Psycho na pwedeng mangyari sa susunod na henerasyon, especially sa mga batang lalaki na tinuturuan sila na mawalan ng emosyon. Isang misogynistic si Patrick, gusto niya is siya yung masunod. At meron siyang mga music tape, CD, na mga kantang pinapatugtog niya tuwing nandun siya sa trabaho, sa kwarto niya, sa doormat niya, ganun. May niyayaya siyang mga babae doon. And then, doon niya pinapakita yung mga kanta, meron siyang CD, ganun. Tapos, yung katrabaho niya, meron din siyang tinawag na doon, kasama, sinama niya sa dorm, tapos pinapakinggan niya yung music. And then, biglang yun, nagiging violente siya at pinapatay niya. Sa New York City siya nakatira. And, gwapo siya, mayaman siya, professional. Pero, meron siyang ibang personality sa gabi. Ayun nga ang pagiging killer na hindi nakikita ng lahat at nakararami. At isang detective ang nagpunta dun sa office niya.
si William Dafoe. Yun yung may alam na isa nga siyang psychopath. Kahit na hindi yun inamin at naobserba sa mata pa lang nung detective, alam niya na ang pumatay dun sa kaibigan nila at sa katrabaho ay walang iba kundi si Patrick Bateman. Siya yung tinaguri ang suspect sa mga nangyaring milagro at gulo sa dorm nung katrabaho niya. Ayaw niya kasing naaangat siya, ayaw niyang nahihigitan at nasasapawan. Isa na rin dito yung dahilan na akala niya siya lang yung magaling, siya lang yung nasa taas, pero nakita niya na yung mga papel at card ay pare-pareho lang silang CEO. Kaya gusto niyang patayin dahil doon. Okay, sa susunod na pag-uusapan natin ngayon, ito yung mga lalaki kasi na nakikinig dyan sa mga napapanood nila ngayon. Huwag ka raw magkaroon ng emotion, masisira ang buhay mo, mawala ng gana sa'yo yung mga paligid mo, ganyan-ganyan. 'Di ba? Nahulaan nung writer sa American Psycho, mangyayari sa future generation ng mga young men, lalo na sa social media. So, ang galing ng critic niya rin dito kasi pinakita talaga dun sa character yung mangyayari kapag yung lalaki is feeling niya is isa siyang killer, villain sa mga napapanood niya at a-apply niya sa totoong buhay na pwedeng magpahamak sa kanya. Isa na nga dyan yung mga mentorship, membership sa mga online, sa lahat ng mga parte ng mentoring sa pagiging lalaki. And yun yung pinakita ni Patrick Bateman sa movie. Part 2 po ng American Psycho. Ang totoong nangyari is hindi naman talaga killer at murderer si Patrick. Ang talagang killer doon ay si Chelsea na may babysitter, isang detective doon. Tapos siya mismo ang umudlot sa buhay ni Patrick. Dahil napagkamalan niya na yun yung pumatay doon sa baby. So, nagkamali siya ng pinatay. Kaya yun, nakulong din to eh. Tapos, yun, merong pinakita doon na isa siyang detective. Nag-suspicious siya na si Patrick yung gumawa ng krimen. Pero in return, hindi naman pala. So, nangyari is nakonsensya siya. So, yun. Mas lalo siyang tinatakbuhan ng konsyensya niya dahil akala niya si Patrick yung gumawa ng krimen.